ito pong independent commission na ito, magkakaroon ba talaga ito ng puder? Kumbaga, based on our experience, dito po sa naging Truth Commission ng panahon ni Pangulong Aquino na declared unconstitutional po ng Supreme Court. Kasi nga po, yung mga poder nito ay gaya po ng poder ng ilang pong constitutional bodies gaya ng ombudsman para sa subpoena powers, arrest powers, etc. Ito hubang independent commission sa inyong pong palagay, gaano kaya ito ka-powerful? Sir Ted, hindi ko pa ho alam kasi kailangan basahin ho natin yung mga provisions po ng executive order. Pero isa siguro sa controversial issue dito is yung magkakaroon ba siya ng subpoena power. Ganun po yun eh. Kasi importante po talaga yun kasi nung nag-imbestiga po kami dun sa NIA noong 2014 when I was the lead investigator under President Noynoy po, ang talagang naging malaking problema po namin yung subpoena powers namin. Kaya nga ho talagang gumawa ho kami ng panukala na dapat yung CIDJ magkaroon ho talaga ng subpoena powers. Opo. Nagkaroon ho ba ang CIDG before ng subpoena powers po? Nagkaroon ho yata dun sa Kwan. May amendment ho na nabigyan ho siya ng subpoena powers yung CIDG. Kaya kung sakasakali man ho na magamit po itong mga ahensya na to, pwede na po na Kwan. Magbibigay lakas din po sa kakayahan ho ng komisyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!